Sa ibang balita naman, abiso para sa mga nagbabalak sumakay sa LRT1 ngayong araw dahil nagsimula na ang 3 weekend na suspensyon ng operasyon ng LRT1. Yan ang sentro ng balita ni Isaiah Mirafuentes. Dagdag sa oras ng biyahe. Ganito isinalarawan ni Rizia na isang working student ang epekto ng pansamantalang pagsasara ng LRT Line 1. Hassle siya kasi pag jeep kasi yung ginagamit kung like transportation, isang oras may get bago ako makapunta ng biyahe pa uwi kasi sa Tondo pa po ako. Kung may LRT, halos 30 minutos lamang daw ang biyahe niya pa uwi. Aniya, hindi raw niya alam na sarado pala ang LRT1 simula ngayong araw. Kagabi, nakasakay pa po ako, nakapag-LRT pa ako papunta dito, pero yung pauwi ngayon, hindi ko alam na sarado pala. Sa anunsyong inilabas ng Light Rail Manila Corporation, 3 weekends isasara ang kahabaan ng LRT Line 1. Ito ang biyahe mula sa Fernando Po Jr. hanggang sa Baclaran Station. Simula ngayong araw, walang operasyon hanggang bukas, araw ng Linggo ang LRT1. Muli itong isasara sa susunod na weekend, August 24 and 25 at sa August 31 at September 1. Layunin itong magbigay daan para sa paghahanda ng pagbubukas ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension sa huling quarter ng taong 2024. Maaari namang sumakay ang mga pasaherong apektado sa EDSA Bus Carousel, UV Express at jeep na dumadaan sa ilang ruta ng saradong linya ng tren. Nangako naman ang Land Rail Manila Corporation na ang pansamantalang pagsasara ng LRT Line 1 ay magdudulot ng mas mahabang kaginawaan para sa mga commuter kapag nabuksan na ang LRT Extended Line. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.